May isang lalaking nagngangalang Ben. Hindi siya pinalad sa magandang buhay dahil lumaki siya sa kahirapan. Maagang naulila sa mga magulang at nag-iisang anak. Si Ben ay walang katuwang sa buhay. Dahil dito, wala siyang malapitan sa oras ng kagipitan. Sa kawalan ng tirahan, nagtayo siya ng maliit na barong-barong sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang puno. Palagi siyang nananalangin sa Panginoon na sana kahit papaano ay makaahon siya sa kahirapan ng buhay. Ngunit sa araw-araw, gutom, pangalipusta, at mababang pagtingin ng mga tao ang kanyang nararanasan. Isang araw, napadaan si Ben sa isang gusali kung saan maraming construction workers ang abala. Dahil sa kagustuhang magtrabaho, nagtanong siya sa mga tao doon kung may bakanting posisyon. Kahit anong trabaho, basta may kita ay papasukan niya. Ngunit hindi siya pinansin ng mga tao dahil sa kanyang itsura at kasuotan. Ngunit nagmakaawa siya na makausap ang kanilang boss dahil sa kakulitan ni Ben. Narinig siya ng kontraktor na nasa gusali, naawa ito sa kanya at tinanggap siya bilang laborer. Sobrang saya ni Ben nung araw ding iyon sapagkat dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. At pagkatapos, ipinagkatiwala si Ben ng kontraktor sa kanyang foreman. Sa unang araw ng pasok, napansin agad ni Ben na tila siya lang ang pinag-iinitan ng foreman. Palagi siyang inuutusan ng mabibigat na gawain, samantalang ang ibang laborer ay hindi. Sa halip, tinatawanan pa siya ng mga kasamahan niya. Gabi-gabi umiiyak si Ben. Tanong niya sa Diyos, Panginoon, bakit ganito? Palagi akong nananalangin pero bakit mas lalo akong pinapahirapan? Bakit maaga akong naulila na wala ang aking mga magulang? Wala akong malapitan kapag ako'y nagkakasakit o sa oras ng kagipitan. Sa kabila ng lahat, nanatili pa rin si Ben sa kanyang trabaho. Sa kadahilanang wala siyang ibang mapuntahan at wala siyang sapat na skills upang makahanap agad ng ibang trabaho. Araw-araw, pinapahirapan si Ben. Iba't ibang gawain ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang malupit na foreman. Inuutusan siyang mag-electrical wiring, mag-tiles, magpalitada, mag-welding, at marami pang iba. Sa bawat utos ng foreman ay natututo si Ben. Paglipas ng mga ilang buwan, napansin ni Ben na unti-unti siyang gumagaling sa kanyang trabaho sa lahat ng aspeto ng construction. Samantalang ang mga kasamahan niyang laborer ay nanatiling mga labor pa rin. Si Ben, kapag walang pasok, ay nakakapag-sideline na siya sa paggawa ng electrical wiring, sa paggawa ng tiles, at sa iba pang mga natutunan niya. Di naglaon, nag-resign si Ben at nagsimulang mangontrata. Naging contractor siya at kalaunan ay nagtayo ng sarili niyang construction company. At sobrang gumanda ang kanyang buhay. Naging masagana at puno ng biyaya. Isang araw, may nag-a-apply sa kanyang kumpanya. Laking gulat ni Ben, ang aplikante ay ang dati niyang foreman. At nagulat din ang kanyang dating foreman na makita siya. At ang mga oras na yon, humingi ito ng tawad sa mga ginawa niya noon kay Ben. At labis siyang humanga kay Ben dahil sa mga natamo nitong tagumpay sa buhay. Ngunit si Ben ay hindi nagtanim ng galit. Bagkos, kinahabagan niya ang kanyang dating foreman at pinatawad niya ito at nagpasalamat din. Sabi niya, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa Panginoong Diyos. Ngayon ko naiintindihan, kaya pala ako pinapahirapan ng buhay dahil gusto ng Diyos na matuto akong maging matatag at mas magtiwala sa Kanya kahit hindi ko na naiintindihan ang mga mabigat na pagsubok na aking nararanasan. Na may mas magandang plano pala siya para sa akin. Ginamit ka ng Diyos na pahirapan ako upang matuto ako ng mga skills na naging daan sa tagumpay ko. Niyakap ni Ben ang dating foreman at tinanggap ito sa trabaho ng buong puso, walang paghihiganti at walang sama ng loob. Ang buhay ay puno ng pagsubok at madalas hindi natin agad nauunawaan kung bakit tayo pinapahirapan. Pero gaya na nangyari kay Ben, ang bawat sakit, hirap at pangungutya ay naging daan para siya ay matuto, tumibay at magtagumpay. Ang mga mabibigat na gawain na minsan ay tila parusa ay naging puhunan niya para sa mas magandang kinabukasan. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa.
Ang bawat paghihirap ay may layunin. Ang Diyos ay may mas magandang plano at kung magtitiwala tayo sa Kanya, darating ang araw na ang ating mga sugat ay magiging lakas at ang ating mga luha ay magiging tagumpay. Minsan, ang mga pagsubok ay hindi parusa, kundi paghahanda. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, ang hirap ay nagiging daan tungo sa tagumpay. At ito rin ay nasusulat sa Biblia, sa libro ng Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Yamang alam ninyo na nagbubunga ito ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng ganap na pagkatao, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Dito, pinapaalala sa atin na palagi nating tatandaan na ang bawat pagsubok ay hakbang patungo sa mas magandang plano ng Diyos. Mga katagumpay, naway marami kayong napulot na aral sa ating kwento. Bago ka umalis, i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga kwento ng tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Diyos.